Okay, welcome to my YouTube channel. Ito, first time kong sasabihin, lantaran kong sabihin, na sa ngayon, ang tiwala ko ay kay PBBM, hindi kay BP Sara. Now, magbago lang ang pananaw ko na mali ako o na or kung okay man si PBBM, pero sa 2028 dapat na si Sara. Kapag sa impeachment na to, mapatunayan niya, lalo na yung ma-explain niya yung paglobo ng from 2007 o 2008 na around 8 million lang ang pera niya at ngayon naging 88 million. Okay? Base yan sa salin niya. At kung iyan ay mapatunayan niya, lalo na yung inaasahang pagtistigo ni Trillanes na merong pumapasok sa bank account niya na ganito na ganyan. Pag yan ay napatunayan niya na wala pala doon kasi sa impeachment, nandoon yung mawi-waive yung bank secrecy law na bawal titingnan ang anumang bank accounts mo, magkano man yan. But during an impeachment, pwede yun. So, with that your bank accounts will be opened at wala nga doon yung mga sinasabi na doon pumapasok yung mga pera, no? Alamin niyo na lang kung ano yung sinasabi na yon, pero pag nabuksan yung impeachment na to, isa sa mga inasahang testigo will be si Trillanes. Kapag ito ay napatunayan ni BP Sara na wala yung sinasabi ni Trillanes, walang duda, karapat-dapat talaga si BP Sara ang dapat maging presidente natin dahil totoo pala talaga na inosente siya. But this hearing ng impeachment, ito yung inaantay ko at sana ito din yung antayin ninyo na mapatunayan ni BP Sara na wala yung akusasyon na yun. Yung akusasyon ng conditional, yung pag-ano kay PBBM, kay ganito, pwede pa yun kasi bilang Bisaya, conditional pwede, di ba? Parang conditional sabihin natin, pag pumunta ka, ayaw ko na. O, conditional yon, mga Bisaya ganun eh. Pero kapag yung talagang issue na yung hindi niya mapaliwanag yun ba't ang biglang pagtaas, at kung mapakita na wala talagang mga pumapasok ng pera, regular ng pasok tulad ng sinasabi niya na yung kung narinig niyo yung sinasabi ni former Senador Trillanes, pagka yun ay wala talaga, di mahanap doon sa pag binuksan yung account ni Bibi Sara, ako'y naniwala na talaga na dapat lang siya ay maging presidente na natin by 2028. Pero pagka totoo yung sinabi na mayroong pumasok ng ganyan, dapat lang na hindi siya dapat ang maging presidente natin kasi nga it proves na totoo yung sinabi na yun kaso sa kanya. So that is why yung impeachment na to ay napaka-importante dahil gusto ko talaga madinig na mapatunayan niyang hindi totoo yun. Kaya itong impeachment na to, this is the venue for her to tell the people na yung mga inakusa sa kanya ay unfair. Okay? So pag unfair yan, hindi pala talaga totoo yan, nakakaawa pala siya na daming mga sinasabi against her na di naman pala totoo. Okay? So ito yun lang sa akin. Mapatunayan lang niya na hindi totoo yung mga inakusa, talagang sarang-sara na tayo. Sarang-sara na ako. Okay? Actually, okay naman din siya nung DepEd Secretary siya, lalo na yung pagdating sa mga about teachers na naintindihan niya yung hirap ng ginagawa ng teachers, na yung may batang nasabihan ng teacher na ganito ganyan na hindi niya binigyan ng panahon. So okay naman yun. Okay? So yun lang pinaka para sa akin. Yung ma-prove niya na hindi totoo yung akusasyon na o yung duda na
tungkol sa paglobo ng pera. Okay? Pagka yun ang ulit-ulit ako, no? Pag yun ay mapatunayang hindi pala totoo yan, now, dapat lang talaga siya ay maging presidente natin sa 2028. Pero pag napatunayan na meron talaga yung sinabing ganun, dapat lang talaga hindi siya. Yun lang ang panindigan ko. Yun lang ang pananaw ko. Okay? So, yun lang. Maraming salamat.